Mga kapuso, no, partikular itong mga taga Metro Manila, may dapat ho tayong paghandaan at kasama natin ngayon itong si Ginoong Chris Perez ng Pag-asa para ibigay sa atin yung mga karagdagang impormasyon, lalo pat bukas ay mas mararamdaman ng mga taga Metro Manila ang epekto po ng bagyong si Opong. Kasama natin si Ginoong Chris. Sir Chris, pwede niyo bang ipakita sa atin kung ano yung mararanasan bukas ng mga taga Metro Manila, lalo na dito sa epekto ng bagyong si Opong? Well, Alan, ang isang tinitingnan natin critical period in terms of yung epekto ng bagyong si Opong dito sa Metro Manila ay sa pagitan nga ng bukas ng hapon hanggang sa darating na Sabado ng madaling araw, no? Kung mapapansin natin, alas 8, tinatayang nasa may bandang Calabarzon area yung tinatayang sentro nitong si Opong. Pero yung Metro Manila, napakalapit lang. So, posibleng umabot hanggang signals number 2 and 3 po, yung pinakamataas na wind signal na itataas natin sa Metro Manila. Pag ganun, malakas ang hangin, no? Pwedeng makapagpatumba ng mga ilang poste ng kuryente, yung sa mga billboards as early as today, dapat nagbababa na ng mga tarp. And then of course, yung mga pagulan na dala nito, posibleng magdulot ng mga pagbasa low-lying areas. And then yung malakas na hangin, yung dito sa mga coastal areas, sigurado, saan po natin, na magiging maalon. Okay. Maliban sa malakas yung hangin, pag-ulan, ano po yung aasahan natin dito sa Metro Manila, Sir Chris? Well, kung titingnan nga po natin, kung napakalapit natin sa sentro, talagang inaasahan natin na karaniwan yung mga lugar kasi na malapit sa sentro, nakakaranas ng malakas sa pag-ulan. Ngayon yung nakita natin na animation, kung babalikan po natin dito, yung pag-ulan kasi, ang nakikita natin, more towards the southern part ng bagyo. So kung ipoproject po natin itong movement ng bagyo patungo dito, ang inasa natin maraming pag-ulan ay itong Southern Luzon area at nakararaming bahagi ng Visayas. Pero we're not ruling out na posible ring umulan sa Metro Manila ng moderate to heavy or heavy to intense. Iyan po ang bibigyan nating update sa mga susunod pa nating weather advisory. Kaya dapat antabayan ng kababayan natin hindi lang yung tropical cyclone bulletin, kundi maging yung weather advisory para maging aware sila sa forecast rainfall, lalong-lalo na dito sa Metro Manila. Pero ngayon pa lang, kailangan na maganda ng ating mga kababayan na hindi lang sa Metro Manila, pati yung mga dadaanan ng bagyong, posibleng daanan ng bagyong Opong. Tama po, no? Nagpalabas ng Pag-asa ng latest tropical cyclone bulletin. May mga wind signal ang iba't ibang lugar at maaaring magtanong yung mga kababayan natin, Sir Chris, may wind signal pero ang ganda pa ng weather sa amin, no? Ang tropical cyclone wind signal po ay ina-assign natin sa isang lugar na may kaakibat na lead time o palugit bago natin actual na maramdaman yung lakas ng hangin. For example, sa mga lugar na may wind signal number 2, ang palugit yan 24 hours or less, habang sa mga lugar na may wind signal number 1, including Metro Manila, 36 hours or less. So ibig sabihin, meron pa tayong palugit na around 36 hours or less para mas lalo nating mapagandaan itong paglapit ng bagyong si Opong dito sa Metro Manila at sa ilang bahagi po ng ating bansa. Okay, Sir Chris, maraming salamat sa mga detalyadong impormasyon na kailangan ng ating mga kababayan. Kaya bukas ay mararanasan na dito sa Metro Manila, pero ngayon pa lamang maganda na lalo na dun sa mga lugar na may nakataas na babala ng bagyo.